أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. At ngayong araw po ang ating pag-usapan ay patungkol po sa pang-40 at pang-41, pang-42 na hadith mula sa 42 hadith ni Imam An-Nawawi. At ang pangalan po ng kitab ay 40 hadith, pero ang napapaloob po dito ay 42 na hadith. Ang panglabing pang-apat na po, ibig sabihin, ay pang-40 na hadith. An Ibn Umar radiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimankibay. Faqal, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. Dito po sa hadith na ito, sinabi ni Ibn Umar, si Abdullah Ibn Umar na anak ni Umar radiyallahu anhuma, na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya, kung fi dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Ibig sabihin ay dapat mong ilagay ang iyong sarili, ihalintulad mo ang iyong sarili sa mundong ito, pakitunguhan mo ang mundong ito na para kang ekstranghero. Ibig sabihin ay bago sa lugar na yun, na hindi ka mananatili sa lugar na yun. Aw abiru sabil, o ikaw ay naglalakbay na dumaan lang sa lugar na ito, So yan po ay isa sa mga hadith na nabanggit. Ito ay patungkol sa tinatawag na ng zuhud. Ibig sabihin ay narapat sa isang tao na pakitunguhan niya ang kanyang pakikitungo dito sa mundo na hindi panghabang buhay. Dahil lahat po tayo ay babawian ng buhay. At hindi po tayo mananatili sa mundong ito. Kaya narapat po na tayo ay gumawa ng kabutihan. Parang tayo ay nasa isang station na tayo ay nagpahinga lamang ng ilang oras at tayo rin ay aalis. At meron tayong tinatawag na darul maqar. Ibig sabihin ay yung doon tayo mananatili na ito ang kabilang buhay. Kaya narapat po na paghandaan natin ang kabilang buhay na yon na doon tayo mananatili. At paano natin paghandaan? Dito sa mundo. Dito sa mundo, habang dito tayo, ay gawin natin ang mga bagay na makakatulong sa atin upang mapaghandaan natin ang araw ng paghukom, ang tinatawag na huling hantungan ng bawat isa sa atin. Sinabi rin ni Ibn Umar radiyallahu anhuma na kapag ikaw, idha amsayta fala tantadhir as-sabah, kapag inabutan ka ng gabi, ay huwag mo nang hintayin ang umaga. Gawin mo ang magagawa mo o kaya mong gawin sa tinatawag na mga kabutihan. Napakarami pong kabutihan. At kabilang sa sinabi dito, halos katulad din ng naunang hadith na kung saan sinabi niya na kapag inabutan ka ng gabi ay gawin mo sa gabing yun ang mga bagay na magagawa mo na kabutihan, kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala, at huwag mo nang hintayin ang umaga. Wa idha asbahta fala tantadhir al-masa. Kapag inabutan ka ng umaga, ay huwag mo nang hintayin ang gabi. Ibig sabihin, gawin mo ang mga kabutihan na kaya mong gawin. Dahil hindi natin alam kung abutan pa tayo ng pangalawang araw pa. So dito ay narapat sa atin na gumawa tayo ng kabutihan sa abot ng ating mga kaya at hindi natin ipagpaliban. Yung saka na ako magbabalik loob, saka na ako magsasagawa ng hajj, saka na. At maaaring ang isang tao ay hindi niabutan ang panahon na yun. Kaya narapat po sa atin na tayo ay palaging gumagawa ng kabutihan sa abot ng ating mga kaya sa panahon na tayo ay may kakayahan pa. Wakhud min sihatika limaradik. Ibig sabihin, ay samantalahin mo ang paggawa ng kabutihan sa panahon na ikaw ay malusog pa bago ka magkasakit. Subhanallah. Dahil kapag nagkasakit ang isang tao, ay nakukulangan, nahihirapan siyang gumawa ng mga kabutihan.
Ay makikita natin kapag tayo dumalaw sa mga hospital, makikita natin ang ilan sa mga tao halos hindi na makagalaw. Subhanallah. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, samantalahin natin ang ating kalusugan sa paggawa ng kabutihan. Ganun din, wa min hayatika limautik. At samantalahin din natin ang ating buhay bago tayo abutan ng kamatayan. Marami po sa mga tao, nabanggit po rin sa banal na Quran, na mga tao na sila ay maghahangat muli na makabalik sa mundo para makapagbigay ng sadaka, para makagawa ng kabutihan, para sila ay tinatawag na makapagsala ng 2 raka. Subhanallah. Pero yan ay mga mga salita lamang nila. Dahil kung noong nandito sila sa mundo, ay hindi nila ito ginawa. Kaya samantalahin natin ang ating kalusugan, samantalahin natin ang ating buhay, bago pa dumating ang kamatayan natin, bago pa tayo magkasakit, ay tayo ay nagawa natin kung ano man ang kaya natin patungkol sa mga gawain ng mga kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang 41 na hadith, ang pang 40 pang 41 na hadith, sinabi عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث حسن. Ito ay hadith, sabi dito ay tama ang hadith. Okay, ang ibang ulama kanila sinabi na ito ay mahina itong hadith, pero ang kanyang kahulugan ay tama. Okay, at mga ibang ulama naman kanilang sinabi na ito ay hasan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum. Hindi magiging ganap na mananampalataya ang isa sa inyo hanggang hatta yakuna hawahu. Hanggang sa taba'an lima ji'tu bih. Hanggang sa hindi sumunod ang kanyang pansarili, kung sarili niya, sa kagustuhan na dala na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, hanggang sa hindi sumunod ng buo ang tao sa mga dalang batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi magiging ganap na mananampalataya, ibig sabihin hindi magiging kumpleto, hindi magiging ganap ang kanyang iman o pananampalataya kapag siya ay hindi niya sinunod ang mga mensahe, mga dalang batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narapat po yan. Kapag po ipinagbawal ang isang bagay, ay dapat po una-una ay tanggapin natin ito dahil ito ay nagmula kay Allah, nagmula sa kanyang propeta, at ito ay ipagbawal natin. At tanda po natin, dapat po ay tanggap natin yan, na ito ay galing kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil kahit na iwanan ng isang tao ang isang bagay, pero kung siya pa rin ay nag-aalilangan, nandun pa rin yung kanyang tinatawag na hindi paniniwala o pag-aalilangan dun sa bagay na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi siya magiging tunay na mananampalataya. Kaya kung iiwanan natin halimbawa ang riba, o kaya yung alak, o kaya anumang mga ipinagbawal, ay hindi natin iiwanan yan dahil sa mga bad side effect o bad ano bang pwede natin sabihin dito, yung mga masamang epekto nito, bad effects. Hindi natin iiwanan sa ganung pamamaraan. Okay? Kundi iiwanan natin ang bagay na ito dahil ito ay ipinagbawal ng Islam. Dahil ito ay pinagbawal ni Allah, ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay ipagbawal natin sa ating mga sarili. Pero kung iiwanan mo, halimbawa, ang alak dahil ito ay nakakasira sa kalusugan mo, hindi dahil sa ito ay galing, ito ay pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi po yan ang tunay na mananampalataya. So, dapat po malaman natin na ang ating pamumuhay ay dapat na sumunod tayo sa ating batas na ito ang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil tunay na ito ay makakabuti sa atin, dahil ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang mga tao na sila ay iwanan nila ang mga pinagbabawal o gawin nila ang mga bagay na pinag-utos, pero hindi dahil sa pagsunod nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sila ay hindi tunay na mananampalataya. Kaya narapat po na paniwalaan natin ang mga bagay na ito at gawin natin ang mga bagay na ito.
Pang 42 na hadith mula sa hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah, panghuling hadith ito. Mula kay Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Anas bin Malik na narinig niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, yaqulu qala Allah ta'ala, sinabi ni Allah, hadith qudsi. Ito sinasabi natin na hadith qudsi. Ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Adam, o anak ni Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na kapag ikaw, o anak ni Adam alayhis salam, tayo ng mga tao, ay nanalangin ka sa akin at naghangad ka ng aking kapatawaran, ay ikaw ay aking patatawarin kahit anuman ang iyong kasalanan. Subhanallah. Napakamaawain ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, kapag ikaw na isang tao mula sa anak ni Adam alayhis salam ay humingi ka ng tawad sa akin, humangad ka ng aking kapatawaran, kahit anong kasalanan mo, patatawarin ko. Ya ibn Adam, law balagat dhunubaka anan as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak. O sabi niya, o anak ni Adam, kahit umabot pa sa langit ang iyong kasalanan, thumma astaghfartani, at humingi ka ng kapatawaran sa akin, ikaw ay patatawarin ko. Kahit umabot ang kasalanan ng tao sa langit, pero kapag siya ay tunay, tandaan natin, tunay na magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay siya ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi pa niya, ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bihi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfirah. Rawahu at-Tirmidhi. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na, o anak ni Adam alayhis salam, kapag ikaw ay dumating sa akin, kung ikaw ay dumating man sa akin, na ang iyong kasalanan ay puno niya ang mundo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Napuno niya ang mundo sa kasalanan. Pero, dumating ka sa akin na hindi ka gumawa ng pagtatambal, hindi ka gumawa ng mga pagsamba maliban sa akin, hindi ka gumawa ng pagtatambal, ibig sabihin, mukhlis, tauhid, ang ginawa ng tao na ito, ay la'ataytuka bi qurabiha maghfirah. At ikaw ay bibigyan ko ng kasing laki ng iyong kasalanan na kapatawaran. Allahu Akbar. Yan ay awa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Sinabi niya sa banal na Quran, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. O kayong mga mananampalataya. Tinawag niya mananampalataya. Allahu Akbar. Ya ayyuhalladhina amanu tubu, ay magbalik loob ila Allah, magbalik loob kayo Allah, taubatan nasuha, ng tunay na pagbabalik loob. Tandaan natin, lahat tayo nagkakamali. Walang perpekto sa atin. Nagkakamali tayo, kaya narapat po na tayo ay palaging nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nagkasala ka, magbalik loob ka. Magkasala ka, magbalik loob ka. Sa tuwing ikaw ay nagbabalik loob kay Allah, natutuwa si Allah subhanahu wa ta'ala. Nasisiyahan si Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. At yan ay tinatawag na isa sa pinaka-dakilang pagsamba. Dakilang pagsamba ang palaging pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi katulad ng tao na kapag ikaw ay nagkamali, ay paulit-ulit at sila'y magagalit sa'yo. Pero ang dakilang tagapaglika, si Allah subhanahu wa ta'ala, ay sa tuwing ikaw ay nagbabalik loob kay Allah, na ikaw ay tunay na nagbabalik loob, ay siya ay nalulugod sa iyo at ikaw ay kanyang pinapatawad. At tanda po natin, isa sa pinakagusto ni Shaitan o si Iblis ay kapag ikaw ay mawalan ng pag-asa. Kapag nasa iyo na, naramdaman mo na wala ng halaga yung pagbabalik loob sa iyo. Napakarami mo ng kasalanan, naisip mo yun. Wala na. Hindi na ako magbabalik. Hindi na ako patatawarin ni Allah. Bakit? Dahil napakarami ko ng kasalanan. Yan ay natatalo ka ni Iblis. Huwag kang magpatalo kay Iblis. Ipakita mo kay Iblis na kaya mo siyang talunin dahil ang iyong tagapaglikha ay mapagpatawad. Kahit anumang kasalanan, kapag ang isang tao ay dumating kay Allah, na siya ay tunay na nagbabalik loob kay Allah,
ay siya ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya ito po ay napakagandang hadith at pinakahuling hadith, mashallah, para sa bawat isa sa atin upang manatili tayo sa pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyo lahat at alhamdulillah, nakompleto po natin ang 42 hadith mula sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Naway tanggapin sa atin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuting gawa at tayo kanyang patawarin, papasukin sa kanyang paraiso at dagdagan niya lang ating mga kaalaman. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.